Dominant Protector. Credit to the author. 371 hanggang 4H. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Narito, Sir Linford. Inilabas ni Jerwin ang ilan sa mga bote ng beer mula sa mga crates at inilagay ito sa mesa. Summer's right around the corner, it's hot. Pawiin muna natin ng beer ang uhaw natin. Beer sa simula pa lang, hindi ba medyo nakakapagod iyon? Walang interes na sabi ni Terence. Ang pag-inom ay dapat gawin kasama ng ibang tao, hindi ito tubig. Ano ang tungkol sa pag-uusap tungkol sa pawi ng ating uhaw? Tapos sabay tayo uminom. Naisip ni Jerwin na madali lang itong gawin, napakaraming tao dito ang makikipag-inuman sa kanya. With that, itinaas niya ang baso niya. Cheers! Nag-toast ako, pwede kang mag-cheer back kung gusto mo. Dahil doon, itinuwid ni Jerwin ang kanyang leeg at nilagok ang isang bote. Ito ay puro beer, ngunit talagang hindi ito isang bagay na mag-aalala sa isang veterano tulad ni Jerwin. Ang kanyang pagpapaubaya sa alak ay malakas, ang pag-inom ng magkasunod na multi-beer ay hindi isang problema. Siya ay isang Starfied Young Master, at lahat ng miyembro nito ay mga veterano sa pag-inom. Ang nagbigay ng ginhawa kay Jerwin ay ang katotohanang may kasama siyang nakamamatay na kainuman ngayon, si Tommaso. Sige. Tumango si Terence at ginawa ang parehong bagay na ginawa ni Jerwin, itinuwid ang kanyang leeg at hinampas ang walang laman na bote ng beer sa mesa. Masyadong manganginam, Lil Bro Linford. Puri ni Jerwin habang tahimik niyang inalis ang walang laman na bote ni Terence sa mesa at pinalitan ito ng bagong bukas na bote. Gustong tingnan ni Jerwin kung talagang nainom ni Terence ang bagay na iyon. Tumahimik siya matapos makitang wala itong laman, pinaalalahanan din ang sarili na masyado siyang nag-iisip. Ang Tactical Nuclear Penguin ay talagang bihira at hiniling niya sa kanyang kaibigan sa ibang bansa na partikular na ipadala ang mga ito. Ang bumpkin na si Terence ay malamang na iniisip na ito ay regular na dayuhang serbesa, na umiinom nito ng tuloy-tuloy dahil ang mga iyon ay kilala na may mas mababang konsentrasyon. Ngunit iyon ay mabuti, hayaan ang bumpkin na uminom hanggat gusto niya. Ang lahat ay humalili sa pagbibigay sa kanya ng toast bago ihagis ang vodka. Hindi nagtagal bago nila tinapos si Terence at ipinadala siya sa ospital. Maganda ang brand na ito. Hindi ko pa nakita ito dati. Nag-usisa si Terence na parang sinusubukang basahin ang mga banyagang letra sa bote ng beer. Haha, oo, galing sa ibang bansa. Medyo magastos. Pinutol ni Tyson ang pagbabasa ni Terence ng isang haha kung sakaling nabasa niya ang tungkol sa mga antas ng konsentrasyon sa paglalarawan. Eto, isa pang toast. Sige. Matapang na tumango si Terence. Masaya si Tyson na umiinom ng bote sa bote kasama si Terence, nilalamon sila habang marahang tumango si Jerwin sa eksena. Pakiramdam niya ay nakita na niya si Terence, ang lalaki ay isang bumpkin lang. Siya ay may ilang mga katalinuhan tungkol sa kanya, ngunit maliwanag na isang matakot na tao. Ito ang dahilan kung bakit palagi siyang lumalabas para maghapunan tuwing tumatawag sila. Naunawaan ni Jerwin matapos makita kung paano nilagok ni Terence ang mga bote ng beer na iyon. Ang lalaki ay malamang na walang gaanong pagkakataon na makatikim ng dayuhang alak at sumasapit sa pagkakataong iyon ngayong iniharap ito sa kanya. Naiistorbo pa nga niya ang sarili niya kung paano painumin si Terence sa pamamagitan ng pagpayag sa lahat na magsalitan sa pagbibigay sa kanya ng toast, ngunit hindi na kailangan ang lahat ng iyon. At iyon ay simula pa lamang ng kagalakan ni Jerwin. Sinusubukan ni Terence na ilabas ang mga huling patak pagkatapos maubos ang laman ng isang bote kasama si Tyson, na parang hindi pa siya kontento. Kung paano niya ibinaba ang bote na iyon, halatang kulang pa siya sa bote. Nakakubli ang pag-uugali ni Terence, wala rin siyang sinasabi, ngunit lahat ng iyon ay pumasok sa mga mata ni Jerwin at nagbunga ng kanyang kaligayahan. Ang lasa ay hindi talaga ganoon kasarap. Medyo normal lang. Mahinang sabi ni Terence. Gustong humagalpak ng tawa ni Jerwin. Normal. Ganito ba ang pag-inom ng isang tao sa kanilang beer kung ito ay normal na beer lamang? Halatang walang utang na loob sa kanya ang lalaki para sa pag-inom ng kanyang foreign beer.
Ngunit itinago ni Jerwin ang mga kaisipang iyon sa kanyang sarili sa kanya, ito ay walang kaugnayan. Ang mahalaga ay ipinasok ni si Terence sa ospital. Lil Bro Linford, isa pang toast. Tumayo si Glenn ng sandaling iyon at inabot kay Terence ang isa pang bote. Kailangan ko talagang magpasalamat sa ginawa mo para kay Ann Bro noong isang araw. Haha, wala yon, wala yon. Hindi napigilan ni Terence ang kanyang kagalakan habang kinuha niya ang bote ng beer, nilagok ito ng walang tigil. Diskarte sa car wheel, ha? Napaka-creative. Iniisip ni Terence na may paghamak. Kung hindi dahil sa pag-asa niyang manatili sa Starfight, hindi niya iisipin na ice swoop sila sa bintana dito at ngayon na ipinapakita sa basurahan kung ano ang pakiramdam ng pagiging Superman. Ngunit ngayon, o kahit nasa ibabaw, hindi magdudulot ng gulo si Terence para sa kanyang sarili. Dahil dito, itinuring niyang entertainment ang buong plot na ginagawa ni Jerwin at ng kanyang grupo na parang nanunood siya ng isang pagtatanghal. Pagkatapos ni Glenn ay si Tommaso, na iba sa iba, ay may hawak na 4 na bote ng beer. Inilagay niya ang 2 sa harap ni Terence at binuksan ang 2 pa. Kuya! Iniligtas mo ang buhay ni Ann Bro, at dahil dito ay naging tagapagligtas ka rin ni Alan Bro. Hindi na sapat ang isang bote para ipahayag ang aking pasasalamat, kailangan kong gumamit ng 2. Pero Kuya Linford, gawin mo ang gusto mo. Masasabi agad ni Terence kung ano ang pinaplano ng lalaki, malamang naunawaan ng lalaki na libre ang pag-inom pagkatapos ng mga toast, hindi sila basta-basta maaaring magpalit-palit na gawin iyon kay Terence sa buong gabi. Ngayong siya na ang huli, gusto niyang sulitin ang kanyang pagkakataon. Kung nag-toast ka ng 2, Alan Bro, ako din. Nagtataka si Terence kung ano ang mali sa taong ito na tinatawag ang kanyang sarili na Alan Bro. Walang hiya masyado. Kaya't nagpa siya si Terence na baguhin ang tono ng sabihin ang toast para guluhin siya ng kaunti. Natural, hindi pinalampas ni Tommaso ang munting circus act na iyon. Nakangiti lang siya at nagkunwaring parang walang narinig kung gusto niyang ituloy ang pag-inom kasama si Terence. Sige, cheers. Mauuna na ako. Ininom ni Tommaso ang 2 bote na para bang ito ay tubig, hindi tumitibok ang kanyang puso at hindi pula ang kanyang mukha. Hindi man lang siya naapektuhan nito. Gayunpaman, ganoon din kay Terence. Sina Jerwin at Tyson ay nagtama ang mga mata sa isa't isa, bahagyang nagulat sa kanilang mga mata, tila ang batang Terence na ito ay lubos na manganginam. Sa kabutihang palad para sa kanila, dinala nila ang Tommaso. Sino ang nakakaalam kung talagang kakayanin nila si Terence kung hindi? Tila hindi pa rin maaapektuhan si Terence kung magpapatuloy ito, kaya gumawa ng mata si Jerwin kay Glenn para magpatuloy siya sa susunod na yugto ng plano, na laktawan ang bahagi ng beer. Maaaring mataas ang konsentrasyon sa beer, ngunit malayo pa rin ito sa konsentrasyon ng vodka. Maaari rin silang lumipat sa vodka kaysa punan ng kanilang mga tiyan ng beer. Masama kung mabusog si Terence mula sa beer at mawala ng vodka pagkatapos ng lahat. Ang galing mo talaga, Lil Bro Linford. Iginagalang kita. Ngumiti si Glenn. Mukhang mahilig din uminom si Lil Bro Linford, bakit hindi tayo lumipat sa vodka? Sigurado akong hindi sapat ang beer sa puntong ito. Dapat sinabi mo ng mas maaga. Inihagis ni Terence ang walang laman na bote ng beer. Hindi ako mag-abala sa beer kung sinabi mo iyon kanina, ako ang tipo ng tao na hindi interesado sa mababang konsentrasyon. Binibili ako ng isang bro ng inumin, kaya hindi ko nais na ituro ang aking discomfort at humiling ng kahit ano dahil hindi kami close at lahat. Ngunit malapit na kami ngayon, kaya ngayon na nagbago iyon, dumiretso na tayo sa vodka. 372. Pog. Hindi inaasahan ni Glenn na mula kay Terence tumingin siya kay Jerwin, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi nag-alala si Jerwin, mayroon pa rin siyang Tommaso bilang trump card, at wala lang dapat siyang katakutin. Ang dapat niyang katakutin ay hindi umiinom si Terence, ngunit ngayon na hindi iyon ang kaso, nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya para madala si Terence sa ospital. Kaya pala hindi gaanong umiinom si Lil Bro Terence noong nakaraang beses, kulang lang ang red wine. Naliwanagan si Jerwin, kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi nasisiyahan si Terence. Nagalit ang lalaki kay Jerwin dahil hindi siya pinayagang uminom ng kontento.
Paulit-ulit na sinisikap ni Jerwin na alamin bakit siya itinayo ni Terence. Wala siyang pakialam sa kanya, kaya bakit niya gagawin iyon in the first place? Siya ang bodyguard ni Cheryl, hindi ang kanyang nobyo. Kinuha siya ni Pablo upang matiyak na ligtas si Cheryl sa kapahamakan, kaya bakit siya mag-aalaga kung hinahabol siya ni Jerwin o hindi? Isang naisip na sama ng loob. Mas maliit pa ang posibilidad na iyon kung ganoon ang kaso ay hindi man lang siya nailigtas ni Terence sa theme park. Si Jerwin, bilang isang resulta, ay hindi maintindihan kung bakit gusto ni Terence na iset up siya. Ito ang tanging makatwirang paliwanag. Kung tutusin, tinanggap ni Terence ang imbitasyon bilang isang tagapagligtas, natural lang na magtanim ng sama ng loob kung limitahan ni Jerwin ang kanyang kasiyahan sa pag-inom, kaya naman sinubukan niyang pawiin ang ilang pagkadismaya. Napakaraming hindi sinasadyang mga kadahilanan noong nakaraan, masyadong. Una, hindi malalaman ni Terence ang tungkol sa presensya ni Goldie sa gusali, ni hindi niya alam ang mga plano nilang kumuha sa kanya ng mga S***X-worker noon pa man. Biglang nangyari ang lahat nang walang anumang pagpaplano o disenyo, lalo na para hindi kailanman binalak ni Terence ang pag-set up, na ang lahat ng ito ay isang bagay na pumasok sa isip noong gabing iyon. Naturally, masyadong minamaliit ni Jerwin si Terence, hindi kailangang magplano ng kahit ano ang lalaki kapag pumatay, lalo pa ang pag-set up ng isang tao para sa isang beatdown. Ha! Mahinang tumawa si Terence, ang kanyang mukha ay nagsasabi kay Jerwin na sa wakas ay naisip na niya ito. Kumbinsido si Jerwin na tama ang conclusion niya pagkatapos niyang makita ang mukha na iyon. Hindi pa naranasan ni Terence ang tamang pag-inom na kanyang napuntahan sa huling pagkakataon. Glenn, ang vodka. Utos ni Jerwin. Sige, bro. Binilisan ni Glenn ang kwarto at nag-order ng ilang order sa waiter. Hindi na niya kailangang magsalita dahil nakaplano na ang lahat. Pagkabalik ni Glenn, sumunod ang isang waiter na may dalang 3 bote ng multi-alcohol, kasama ang ilang mga pinggan. Halatang handa na ang lahat. Naramdaman ni Terence na ang Jerwin ito ay may malisyosong hangarin dahil doon wala pang ulam noong inihain ang beer, at habang tinawag niya itong pawi ng uhaw, ang pag-inom ng beer nang walang laman ng tiyan ay ang pinakanakapipinsala sa katawan at ang pinakamadaling paraan para malasing. Hulaan ni Terence na siya lang ang narito na walang makakain noon. Ngumiti siya ng malamig dahil doon. Parang gusto ng mga bastard na ito nang higit pa sa paglalasing sa kanya, gusto nilang inumin niya ang sarili hanggang mamatay. Nagpasya si Terence na tumugon sa pamamagitan ng pagpapainom muna sa kanilang sarili hanggang sa mamatay. 3 mautay. Hindi sapat iyon para hatiin, di ba? Sabi ni Terence habang nakatingin sa alak sa mga kamay ng waiter. Oh. Napakurap si Jerwin, nag-aalala siya na baka matakot si Terence ng marami dahil iba ang vodka sa beer. Kung tutusin, umiinom ang mga tao ng beer sa pamamagitan ng mga crates, pero sinong gagawa niyan sa vodka? Gayunpaman, ngayong nagsalita na si Terence, natural na gusto ni Jerwin na sumama sa kanyang kalooban. Isa pang crate. Mabilis na tumango ang waiter at kumuha ng vodka. Kukuha na sana si Glenn ng baso para sa vodka, nakaka-rating lang nang pigilan siya ni Terence gamit ang kamay. Maraming problema ang pagbuhos nito, uminom na lang tayo sa mga bote. Mula sa mga bote. Si Jerwin at ang grupo ay hindi alam kung ano ang sasabihin, hindi pa nila narinig ang pag-inom ng vodka mula mismo sa bote, sa kabila ng pagiging mga veterano sa larangang ito. Dati na sila sa kanilang bahagi ng mga labanan sa beer, ngunit ang isang labanan na matindi ay tinatanggap na medyo nakakatakot. Ngunit dahil lang sa hindi narinig ni na Jerwin, Tyson, at Glenn ay hindi ito nangangahulugang hindi ganoon kahusay si Tomaso. Ang kanyang pamilya ay nagpatakbo ng negosyong may alkohol, at nakilala at nakipag-ugnayan siya sa mga kapwa negosyante ng parehong industriya na kasing veterano nila. Karaniwan sa mga ganyang tao na magpakita ng pag-inom ng direkta mula sa lalagyan ng beer sa mga food stall. Kinailangan ni Tomaso na lumabas kasama ang mga negosyanteng ito at sumali sa kanila sa mga kaganapan, kabilang ang mga food stall sa isa sa kanila. Mukhang master ka, Lil Bro Linford. Hindi masyadong nagulat si Tomaso sa pahayag habang ginawa nitong mas seryoso ang pakikitungo niya kay Terence. Hindi pa rin ito isang bagay na nag-aalala sa kanya. Lahat ng mga negosyanteng iyon ay bihasa sa alak, lahat sila ay mga master at veterano sa pag-inom.
Napakaraming kontratang nilagdaan sa inuman kasama si Tommaso, at dahil doon ay pinakitunguhan niya si Terence ng may kaunting paggalang. Sige, mukhang kapwa manlalaban si Alan bro. Cheers to you. Si Terence ang nagkusa sa pagkakataong ito, binuksan ang takip ng multi-vodka at nilagok ito kaagad. Ano? Hindi lang si Jerwin pati si Tommaso mismo ay nabigla. Gumagawa ng isang toast at chugging down ng isang buong bote ng vodka. Hindi ba medyo lumampas iyon? Ginawa rin ni Tommaso ang parehong bagay sa mga negosyante at kliyenteng iyon noon, umiinom mula mismo sa bote, ngunit hindi nila nilunok ang lahat. Nilamon lang nila ito pagkatapos ng maraming inumin na naubos ang halos lahat ng bote. Ang pag-chopping ng isang bote ng vodka mula sa get-go ay isang bagay na hindi pa nararanasan ng Tommaso. Gayunpaman, isang walang humpay na apoy ang sumiklab sa loob ng Tommaso sa bilog ng mga young masters ni Starfied ay kinilala siya ng publiko bilang Diyos ng alak. Ang hamon na ito mula sa walang pangalan at hindi kilalang taong ito ay hindi niya basta-basta mapapalampas, lalo na noong inutusan siya ni Jerwin na dalhin siya sa ospital. Hahayaan niyang tapakan siya ng lalaki kung hindi niya ito gagawin. Siya chuckled coldly. Isang bote ng vodka ay hindi gaanong para sa kanya sa lahat. Ang kanyang limitasyon ay humigit kumulang 5 bote, at habang ang pagbuhos ng isa ay agad-agad ay medyo nagmamadali, ito ay isang bagay na maaaring makuha ng Tommaso. Matapang na binuksan ni Tommaso ang takip ng bote ng vodka at itinungga ito sa paraang ginawa ni Terence. Tulad ng pagmamadali noon, hindi ito gaanong nakaapekto sa kanya, ang kanyang mukha ay bumalik sa normal pagkatapos ng maikling sandali ng pamumula. Ngunit iyon lang ang nasa ibabaw, medyo hindi siya komportable sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng lahat, sino man, veterano o hindi, ay magduruso mula sa agarang pag-inom ng isang buong bote ng vodka. Sila ay tao pa rin ang lakas ng loob na kumukuha ng bigat ng alak. Dekalidad na vodka. Mag-ikot pa tayo. Itinapon ni Terence ang walang laman na bote sa tabi at nagtaas ng bago. Hindi inaasahan ni Tommaso na ipagpatuloy ni Terence ang labanan pagkatapos na isubo ang isang bote ng hindi nagpapahinga. Hindi niya napigilan ang sarili na medyo mamatla. Gagawin ko. Kumunat ang noo ni Jerwin, hindi inaasahan na si Terence ay ganap na tangke ng alak. Tila hindi na magagawa ang plano ngayon gaya nga ng kasabihan, makikilala ng isang tao ang isang dalubhasa kapag nahayag ang kadalubhasaan. Si Terence na nananatiling ganap na hindi nabigla matapos isubo ang isang bote ng vodka ay sapat ng patunay na unawaan na ngayon ni Jerwin na si Terence ay isang tunay na umiinom. May kapasidad si Jerwin para sa humigit kumulang 2 bote ng vodka, ngunit ito pa rin ang unang tumulo mula mismo sa bote. Nilakasan niya ang sarili habang inilalagay ang nakabukas na bote sa kanyang bibig. 373. Path. Si Jerwin ay nag-spray ng vodka sa labas ng mukhang matatapos na niyang isubo ang bote. Hindi na niya ito napigilan at nagsimulang umubo. Gak, gak. Tumutulo na ang mga luha ni Jerwin mula sa tindi ng vodka. Hindi pa siya nakakatikim ng kahit ano ng ganoon kabilas noon, at kahit na sa kanyang pagpapaubaya ay hindi makayanan ng kanyang lalamunan at siya ng lahat ng agarang volume na iyon. Namumutla ang mukha ni Jerwin habang patuloy ang pag-ubo, kasama sina Tyson at Glenn na patuloy na tinatapik ang kanyang likod. Hindi nagtagal ay naging malusog muli ang mukha ni Jerwin. Ngunit malinaw na ngayon na hindi na siya maaaring magpatuloy, isinasaalang-alang ang sitwasyong kinalalagyan niya. Isang bakas ng nakakalaso na galit ang dumaan sa mga mata ni Jerwin habang nakatingin kay Terence. Ang lalaking ito ay nangangaso ng tigre sa balat ng baboy. Itinatago ang kanyang kakayahan sa pag-inom ng ganoon. Hindi sana gagamitin ni Jerwin ang hakbang na ito kung alam niya ng mas maaga. Okay ka lang dyan, bro. Itutuloy pa ba natin? Halos umubo na naman si Jerwin sa sinabi ni Terence. Ituloy. Ayaw niyang mamatay. Si Jerwin ay mukhang hindi masyadong masaya sa sandaling iyon. Gusto niyang umakyat at sakalin ang buhay ni Terence. Ano ang mali sa kanya, humihiling na ipagpatuloy ngayon na siya ay ganito? Gusto niya bang inumin niya ang sarili niya hanggang mamatay? Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Jerwin na plano niyang painumin si Terence hanggang mamatay. Si Jerwin ay nasa mahirap na posisyon dito. Inimbitahan niya si Terence ngayon para turuan siya ng leksyon, para lang harapin si Terence mismo bilang hadlang sa araling iyon.
Kung siya ay sumuko ngayon, ito ay isang lubos na kahihiyan para sa kanya, lalo na kung paano inilabas ni Terence ang kanyang telepono ngayon. Alam talaga ni Jerwin na ni-record ng lalaki ang eksenang nabulunan siya. Panghihiya, kawalang kasiyahan, galit, puot. Lahat ng emosyong iyon ay pumasok sa kanyang isipan sa isang iglap. Hindi siya matatalo kay Terence dito, hindi niya kaya. Matatawa si Cheryl sa sarili niyang kalokohan kung hahayaan niya lang ito. Binalak niyang parusahan si Terence, ngunit siya ang pinarusahan. Paano siya mabubuhay bilang isa sa 4 na Starfied Young Masters kung may nabalitaan? Ito ay lalo na kapag ang pangalawang pagkakataon ay dapat na paghihiganti para sa pagkuha ng setup sa unang pagkakataon. Paano siya maglalakad sa pangalawang pagkakataon? Hayaan mo akong gawin ito. Malinaw na nasasabi ni Tommaso mula sa pagbabago ng mga ekspresyon ni Jerwin na hindi na kinaya ng lalaki ang pinakamagaling na uminom dito ay si Tommaso, at walang ibang makakalaban kay Terence sa puntong ito. Sana ay mabilis lang uminom si Terence, ngunit mas mababa ang kapasidad ng pag-inom kaysa sa kanya. Si Tyson ay nagsimulang mag-isip ng mga bagay-bagay kaya niyang uminom ng halos 5 bote, tiyak na hindi magagawa ni Terence ang gayon nang walang nangyayari sa kanya. Sige. Malutong na sagot ni Terence. Kaya mo bang magpatuloy? Siyempre naman. Malamig nang umiti si Tommaso, masyado nang maangas ang lalaki. Akala ba niya ay magpapatuloy siyang tumayo pagkatapos ng 5 bote ng vodka? Akala niya ba isa siya sa mga tumbler dolls na yon? Naku, pasensya na, nakalimutan kong ikaw si Alan Bro. Siyempre pwede ka namang magpatuloy, ikaw naman si Alan Bro, kung tutusin. Binuksan ni Terence ang bote ng vodka sa harap niya at iwinagayway ito pataas-baba sa harap ni Tommaso. F***. Nagmura si Tommaso ngunit kinuha ang sarili niyang bote, ibinaon iyon kay Terence. Dahan-dahang bumantong hininga si Tommaso matapos ang pangalawang bote, naramdaman niyang nag-iinit ang kanyang katawan na parang nagliliyab. Kukuha na sana siya ng mga gulay mula sa mga pinggan para maglaman ito ng kaunti, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na gawin iyon. Ito ay dahil nandoon pa rin si Terence, composed gaya ng dati, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi habang nire-record siya gamit ang kanyang telepono. Pinigilan ni Tommaso ang sarili, masisiraan siya ng mukha kung bibili siya ng mga gulay ngayon. Tommaso, bakit hindi ka muna kumain? Hindi ka ba nagrereklamo sa gutom mo kanina, ngayong nandito na ang mga ulam, kainin mo habang mainit? Matagal nang napagtanto ni Tyson na ang kanyang pinsan ay hindi nasa mabuting kalagayan, kailangan niyang tulungan siya rito. Mabilis na lumingon si Tommaso kay Alan. Tama, pumunta ako dito nang walang laman ang tiyan. Well, tutulungan ko ang sarili ko. Dahil doon, sinimulan ni Tommaso ang pagpuno ng pagkain sa kanyang bibig. Tiningnan ni Terence ang maliit na pagtutulungan ng magkakapatid na Sable, ngunit itinago ito sa sarili habang mahinang nagsasalita. Since Alan Bro's gone soft, gutom, gusto mo bang pumalit sa kanya, Kuya Tyson? Sige, iinom ako sa iyo. Tumango si Tyson. Pero hindi ako magaling uminom, haha. Eto, bakit hindi mo kunin ang bote ng sabay-sabay, at gagawin ko ito sa 2? Nakita ni Tyson kung paano nagwakas ang mga bagay-bagay kay Jerwin, hindi siya kasing lakas ng uminom gaya ni Tommaso, at halos ka-level siya ni Jerwin. Sa halip na ipahiya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-apo sa kanyang bibig ng alak, maaari pa niyang tanggapin ang kanyang kakulangan sa kakayahan sa pag-inom, at ibaba ang bote sa 2 pagtatangka. Sige, walang problema. Ayos lang sana kung kalahati lang ang ininom mo. Natagpuan ni Terence na ang 2 magpinsan na ito ay talagang walang kahihiyan, ngunit nagpa siya pa rin na magsalita ng bukas palad. Tyson was bursting with regret at that statement. Okay lang kung kalahati ang ininom niya. Hindi ba't sinabi niya ito kanina, hindi na niya kailangang inumin ang buong bote sa 2 pagkakataon. Ngunit kahit na walang hiya si Tyson, siya pa rin ang makatuwirang walang hiya. Wala nang babalikan sa puntong ito. Nanatiling tuwid ang mukha ni Terence habang nilalamon niya ang vodka habang kinuha ito ni Tyson sa 2 bahagi. Hindi siya nag-spray ng vodka tulad ng ginawa ni Jerwin, ngunit hindi siya naging mas mahusay.
Dahil doon, nanatili siya sa kanyang upuan, hindi gumagalaw, halatang sinakal ng vodka dahil sa sobrang pula ng mukha niya basa ang kanyang mga mata pati na rin ang pagpigil sa pag-ubo, tahimik na nakaupo doon na parang iskultura. Sa totoo lang, hindi kumikibo si Tyson dahil natatakot siyang lalabas ang alak sa kanyang bibig kung gagawin niya. Alan bro, hindi masyadong maganda ang pinsan mo, mas makapangyarihan ka pa rin kaysa sa kanya, Alan bro. Paano na, itutuloy pa ba natin? Tumingin si Terence sa Tommaso na galit na sinasamantala ang pagkakataong kumain. Sige, ituloy na natin. Tumanggaw si Tommaso habang pinupunasan niya ang kanyang bibig, medyo nakabawi na siya ngayong marami na siyang nakain. Dapat ay kayanan niyang sumubo ng isa pa, ngunit ang isang bagay na naunawaan niya ngayon ay ang kakayahan ni Terence sa pag-inom ay higit sa kanya. Dahil 4 na bote na ang nahuhulog ng lalaki. Ininom ni Terence ang kanyang ika-5 bote ng walang sagabal, at humarap si Glenn sa hamon gamit ang ilang mga nakakahiyang salita habang pinapahinga ni Tommaso ang kanyang sarili. Iinom ako ng kalahati, hindi ako masyadong mahilig uminom. Cheers! Dahil doon, mabilis na itinaas ni Glenn ang kanyang bote at kinuha ang kalahati, na para bang natatakot siya na baka hindi ito payagan ni Terence. Sandali lang. Hindi pa tapos si Terence nang ibaba ni Glenn ang bote, tapos na ang kalahati. Oh! Anong problema, Lil Bro Linford? Pakiramdam ni Glenn ay umiwas siya ng bala doon, kung naging kalahating hakbang pa lang sana siya ay bumalik si Terence sa alok na iyon. Kung tutusin, ang sinabi niya kay Tyson kanina ay pang-asar lang sa niya, hindi niya basta-basta pababayaan si Tyson. At kaya, si Glenn ay nasasabik sa kanyang katalinuhan, iyon siya, pagkatapos ng lahat, siya ay isang tagapayo sa militar, isang taong may utak. Ngayong tapos na siya, wala nang magagawa si Terence, wala na siyang masabi. Well, aba, Manong, wala naman sigurong saysay kung tapos ka nang uminom. Napabuntong hininga si Terence. 374. Ganun ba? Okay lang, Lil Bro Linford, sabihin mo lang sa susunod ko na lang iisipin yan. Si Glenn ay lubos na nasisiyahan sa kanyang sarili, kaya kahit si Terence ay alam na ito ay walang kabuluhan. Tiyak, huli na ang lahat. Sasabihin ko na bawasan mo ang pag-inom kung ito ay sobra, hindi mo kailangang uminom ng kalahati, isang pangatlo lang ay sapat na. Sabi ni Terence. Ano? Sa sobrang asar ni Glenn ay nagsimulang umagos ang alak kasama ang dugo sa kanyang ulo, halos mahimatay siya 1/3. Isang ikatlo. Bakit hindi niya nasabi kanina, bakit hindi niya sinabi sa kanya sa simula? Bakit? Sina Jerwin, Tyson, at Tommaso, sa kabilang banda, ay kapwa nakaramdam ng awa at inis. Siguradong may oras si Terence para sabihin iyon, sana nasabi niya iyon dahil nasa kalagitnaan din ng pag-inom si Glenn, sa halip na hintayin siyang matapos. Sinasadya niyang mabagal. Ang sigurado ay nakikigulo si Terence kay Glenn. Hindi mahalaga kung gaano karami ang nainom ni Glenn, may sasabihin pa rin ito para mapuntahan siya at Maynas. Sabi nga, mas malinaw ang pananaw ng mga nagmamasid kumpara sa mga kalahok. Ito ay isang bagay na kahit si Jerwin ay nakikita, at si Glenn, sa kabila ng pagiging isang strategist ng militar, ay hindi nakikita. Paulit-ulit niyang iniisip na siya ay isang military advisor, isang taong may mas maraming utak kaysa sa mga karaniwang tao, ipinanganak na naglalagay ng mga bitag at nakikigulo sa mga tao. Ngunit dumating ang isang araw kung saan nabigo siyang maging isang hakbang sa itaas ni Terence, tiyak na tumama sa kanya ang karanasan. Uminom siya ng isang buong kalahating bote nang hindi niya kailangan, parang tulala at nang ahas siyang tawagin ang kanyang sarili na isang strategist. Nagsimulang lumabo ang mga mata ni Glenn nang tumama ang galit at alak sa kanyang ulo, dahilan para mahulog siya mismo sa mesa, nawalan ng malay. Napakunot lang ang noo ni Jerwin, hindi ba masyadong mahina ang mental fortitude ng lalaking ito? Paano siya magiging isang militar na tagapayo na may ganoong antas ng lakas ng pag-iisip? Gayunpaman, kahit na ang lahat ay humalili sa pag-inom kasama si Terence, ang lalaki ay hindi pa rin nabigla pagkatapos ng 6 na bote ng vodka. Pinalaki ba siya sa pool ng alak? Ngunit si Jerwin ay hindi nagpaplanong sumuko ng ganoon, kabilas ngayong napasok na nila ito, wala ng paraan para huminto siya rito, parang pag-amin ng pagkatalo kay Terence. F***.
Kung walang makakaalam ng pagkatalo na ito, talagang maaari na lang niyang kunin ito at tanggihan kung sakaling ito ay ilabas sa hinaharap, ngunit na si Terence ay winawagayway ang kanyang telepono, malamang na nire-record ang lahat ng nangyayari. Ang kanyang imahe ay ganap na babagsak sa oras na makita ni Cheryl ang footage. Ituloy natin. Kinagat ni Tommaso ang kanyang mga ngipin. Ang mga sable ay hindi kasing lakas ng mga at marami siyang mga bagay na kailangan niyang umasa kay Jerwin para sa usapin ng negosyo. Ang kanyang sariling pinsan ay isa sa 4 na young masters ng Sungun, ngunit ang kanyang impluensya ay malayo pa rin sa pamilyang na umabot kahit sa buong probinsya. Ang impluensya ng pamilyang Sable ay limitado lamang sa Starfied lamang. At kaya, isang tingin sa nag-aalangan at problemadong tingin na iyon sa mga mata ni Jerwin, at nagpasya si Tommaso na magnanga ang kanyang mga ngipin at magpakatatag. Haha, sana may kalaban pa. Tumingin si Terence kay Tommaso, iniisip na ang lalaki ay tiyak na inilalagay ang kanyang sarili sa linya. Nagbukas si Tommaso ng bagong bote ng Mautay, ngunit nag-alinlangan sandali. 1/3. Ang kanyang limitasyon ay 5 bote, ngunit nalalapat lamang iyon sa mas mabagal na bilis ng pag-inom, tulad ng pag-inom ng mga normal na tao. Hindi na siya magtatagal na umiinom ng vodka ng ganoon, lalo na kapag sumasakit ang kanyang tiyan. Kailangan niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa puntong ito, at nagpas siyang itanong kung okay lang kung uminom siya sa ikatlong paraan na binanggit ni Terence kanina. Ngunit hindi siya binigyan ni Terence ng pagkakataong iyon na magsalita. Ang galing mo Alan bro, unlike that week lang na nahimite pagkatapos ng kalahating bote. Iba ka Alan bro, palaban ka talaga, chugging from the lead. Syempre Alan bro ka, weak bro ka kung hindi mo kayang gawin yan, tama ba? Ay! Naging berde ang mukha ni Tommaso. Pwede bang maghintay hanggang matapos siyang magsalita? Maaari. Siya. F***king. Teka. Gustong sampi ni Tommaso, ngunit ang mga nakakaganyak na salita ni Terence ay pumasok na sa kanyang isipan. Wala ng paraan na sasabihin niya ang tungkol sa pangatlong bagay ngayon, iyon ay gagawin siyang mahina bro. Nang walang mapiling pagpipilian, humarap siya sa isang hamon. Sige, pero baka hindi ko ito mainom ng kasing bilis, sana maintindihan mo. Haha, ayos lang. Tumawa si Terence at nilagok ang bote ng vodka. Napabuntong hininga, sumunod si Tommaso, itinaas ang bote ng vodka sa kanyang mga labi at iniinom ito ng bibig. Kahit ilang paghinga sa pagitan, hanggang sa wakas ay natapos na niya ang lahat. Halos nasa limitasyon na niya. Tumingin siya kay Terence para makitang hindi pa rin siya apektado, walang bakas ng pula o pagod sa mukha niya, na ikinalungkot ni Tommaso. Bakit niya inaway itong pervert na to? May sakit ang lalaki. Labanan ng beer. Mas gugustuhin niyang labanan ang pagkain ng tae sa puntong ito kung alam niya kung ano ang kalaban niya. Magpapatuloy pa ba tayo? Hindi na talaga kinaya ni Tommaso na kainom na siya ng 4 na bote, at habang 5 ang limitasyon niya, ang pagtama sa limitasyong iyon ay nagresulta sa pagsusuka niya. Hindi pa siya makakapunta doon, kailangan pa niyang hawakan ito. Hindi kami. Umiling si Terence, labis na ikinagaan ang loob ni Tommaso. Nakahinga rin ng maluwag sina Jerwin at Tyson, ngunit nagulat ito bakit huminto si Terence dito. Nasa limitasyon din kaya siya. Posible ba iyon? Pero wala na silang pakialam doon, basta tumigil na sila. Sino ba naman ang bahala kung naabot na niya ang kanyang limitasyon o kung natuto siyang maging mabait ng biglaan? Magandang ideya iyan. Ang mga labanan sa beer na tulad nito ay medyo walang kabuluhan. Pag-iinom ng bote sa bawat bote, gaano ba iyon kabagot? Tumanggo si Tommaso. Totoo naman, nakakatamad kaya napagdesisyonan kung tumigil na. Ngumiti si Terence. Bakit hindi tayo maglaro ng mas kawili-wiling bagay? Ano iyon? May naramdaman si Tommaso nang makita ang maaraw na ngiti sa mukha ni Terence. Nahulog ba siya sa isang bitag? Ano ang gusto ni Terence? Waiter, ikuha mo kami ng red wine. Sigaw ni Terence sa labas ng kwarto. Oh, red wine. Kumurap si Tommaso, nagulat ngunit tuwang-tuwa. Ang red wine ay may mas mababang konsentrasyon kaysa sa vodka. Mas makakatagal pa siya kung lalabanan nila ang red wine.
Iniisip ni Tommaso na si Terence ay halos nasa limitasyon niya, pati na rin 4 na lasing siya, ngunit si Terence ay nakalunok na ng 7. Iyon ay isang nakamamatay na numero, ang lalaki ay maswerte na nakatayo pa rin. Marahil si Terence ay mas mahusay na itago ito, na ginagawang isipin ng mga tao na ayos lang siya kahit na hindi naman. Bakit naman siya hihingi ng biglaang pagpapalit ng red wine kung hindi naman? Nag-aalalang baka magbago ang isip ni Terence, mabilis niyang tinawag ang waiter. Waiter! Bilasan mo yang red wine. Oo, darating. Ang waiter ay pumasok sa silid na may dalang isang kahon ng red wine mula pa noong una dahil siya ay hiningi ng mga kahon na may vodka at beer din. Nakahinga rin ng maluwag sina Jerwin at Tyson, medyo naaalala sila na si Tommaso ay hindi na matuloy at mahimatay pa, ngunit ayos na ang lahat ngayong nakikipaglaban sila sa red wine. Tiyak na makakatagal pa rin si Tommaso. Inilagay ni Jerwin ang 2 bote ng red wine sa mesa, isa para kay Terence at isa pa sa harap ng Tommaso. Kaya sabihin sa amin, paano mo gustong inumin ito? Medyo matapang si Tommaso sa pagkakataong ito, ang red wine ay walang pakialam sa kanya, kaya pa rin niyang kumuha ng 2 sa mga iyon, kahit isa. Medyo may tiwala siya sa ikalawang round na ito. 375. Paano ko gustong inumin ito? Tanong ni Terence habang nakataas ang bote ng alak na ibigay na sa kanya ang dominanteng posisyon pagkatapos ng unti-unting pagiging master ng kwartong ito. Oo, iinuman namin ito kahit anong gusto mo. Tumango si Tommaso, lubos na kumpiyansa sa kanyang kapasidad sa pag-inom ng alak. Sige. Ibinaba ni Terence ang bote, tumayo, at naglakad papunta sa detoxifier cabinet sa kwarto. Naglabas siya ng 2 malalaking beer mug, at inilagay ang isa sa harap ni Tommaso at ang isa sa kanyang upuan. Nagtaka si Tommaso kung ano ang nangyayari, gusto ba ni Terence na ibuhos ang alak sa mug. Maaari rin silang uminom mula sa mga bote ng alak ng direkta, hindi ba? Sina Tommaso, Jerwin, at Tyson ay sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari nang buksan ni Terence ang bote, ibinuhos ang lahat ng laman nito sa malaking mug ng beer. Susunod na sana si Tommaso nang kunin ni Terence ang isang bote ng beer mula sa mesa, binuksan ito at ibinuhos sa parehong beer mug. Napahawang ang bibig ni Tommaso, naghahalo ng red wine sa beer. Hindi ito magiging malaking deal kung ito ay regular na beer, ngunit ito ay isa na may mataas na konsentrasyon. Ngunit kahit na ito ay mas mahusay kaysa sa pag-inom ng vodka mula sa bote. Kinagat ni Tommaso ang kanyang mga ngipin na nagpasya na ito ay katanggap-tanggap pa rin. At kaya, ginawa niya ang parehong bagay at ibinuhos ang parehong red wine at beer sa parehong malaking-laki ng beer mug. Magsasalita pa sana siya nang gumawa ng isa pang hakbang si Terence. Sa pagkakataong ito ay binuksan niya ang isang bote ng vodka, direktang ibinuhos ito sa mug. Ano? Hindi makapaniwala si Tommaso sa kanyang mga mata, nagdadagdag si Terence ng vodka. Alak, beer, at alak, magkasama. Papatayin siya niyan. Ang paggawa niyan gamit ang maliliit na tasa ay ayos lang, at katotohanang sinasabi na ito ay isang bagay na madalas gawin ni Tommaso sa harap ng kanyang mga kasosyo sa negosyo para lamang ipakita ang kanyang mga kakayahan, na ikinagulat nila habang iniinom niya ang pula, puti, at dilaw ng 3 inuming iyon ng sabay-sabay. Si Tommaso ay palaging masayang magpapainit sa kanyang sarili sa mga nakatutuwang tingin, nasisiyahan, ipinagmamalaki, at puno ng kagalakan habang ipinapakita niya ang kanyang sukdulang lakas. Ngayon, ang sukdulang lakas na iyon ay naging biro. Ang isang maliit na tasa ng pinaghalong iyon ay matitiis, ngunit hindi isang malaking sukat na mug nito. Mamamatay siya. Walang pakialam si Terence sa naisip ni Tommaso, kinuha niya ang kanyang mug at itinaas ito sa Tommaso. Eto, ituloy natin. Ako. Si Tommaso ay sumabog sa panghihinayang sa puntong ito, inakala niya na si Terence ay iinom lamang ng alak kasama niya, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagbitaw ng mga matatapang na salita, hinahayaan si Terence na magkaroon ng kalayaang maghari sa kung paano nila ito iinuman. Ang paghahalo ng serbesa at vodka sa red wine na iyon ay hindi ang inaasahan niya, ngunit hindi na niya ito babalikan pa.
Sina Jerwin at Tyson, sa kabilang banda, ay lubos na nawala ng magawa, wala silang magagawa para kay Tommaso maliban sa pagbibigay sa kanya ng tahimik at suporta sa isip. Ibinaba ni Terence ang pinaghalong alak ng isang beses at ngumiti habang lumingon kay Tommaso, na itinikom ang kanyang panga at itinaas ang sarili niyang mug sa kanyang mga labi, nilagok ang timpla ng malakas na lagok. Pagkatapos noon ay ang makukulay na tungki at pamumula ng mukha ni Tommaso, na nakakaaliw hanggat nakahawak siya sa kanyang tiyan, malalaking butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Pakiramdam ni Tommaso ay naghihingalo na siya, para bang nagiging nuclear ang kanyang tiyan, umaalon sa mga pagsabog, pakiramdam niya ay babagsak na siya anumang oras. Pero hindi siya pwedeng mawala ng mukha dito, not now. Ang ganda, Alan bro. Mas magaling ka talaga sa karamihan. Pinuri ni Terence na may ilang tango. Haha. Tanging ngiti lang ang naibigay ni Tommaso kay Terence para sa kanyang papuri habang kumukulo siya na may nakakaiyak na panghihinayang sa loob. Mas gugustuhin niya maging weak bro kaysa Alan bro sa puntong ito. Ipagpatuloy natin kung gayon ganito dapat ang masayang pag-inom. Dahil doon, kumuha si Terence ng ilang bote ng alak para ilagay sa harap ni Tommaso at ng kanyang sarili. Sinimulan muli ni Terence ang paghahalo ng tatlong alak kung saan sinundan ni Tommaso sa pagkabalisa habang sinusubukan niyang magtiyaga. Itinaas ni Terence ang kanyang mug at isinubo ito ng mas mabilis kaysa sa magagawa ni Tommaso gamit ang mineral na tubig, sabay-sabay na sinisingil ang lahat sa kanyang tiyan. Huminga ng malalim si Tommaso at sinimulang itapon ang timpla sa kanyang tiyan. Nasa kalagitnaan na siya nang maabot niya ang kanyang limitasyon, ang kanyang tiyan ay kumukulo na may sariling kalooban na para bang hindi na ito kay Tommaso. Sa isang malakas na pif, sinabuyan niya ang lahat ng alak na nainom niya kanina sa sahig, kasabay ng mga puddles at puddles ng sariwang dugo. Si Tommaso ay nagsimulang umubo ng malakas, naglalabas ng maraming dugo mula sa kanyang lalamunan sa bawat pag-ubo. Tommaso, anong problema? Napatalon si Tyson sa takot, nagmamadaling lumapit kay Tommaso habang tinatapik-tapik ang likod niya. Walang tigil si Tommaso sa pag-ubo, patuloy na lumuwa ng mga subo ng dugo. Tyson, dalhin si Tommaso sa ospital. Kumunat ang noo ni Jerwin na pagtantong nasa limitasyon na niya si Tommaso. Ang huling dalawang pinaghalong mug ay malinaw na pinilit na ibinaba. Magkaiba kung ito ay regular na vodka, ngunit ang pag-chugging ng mga mixtures na ganyan. Siyempre mahihirapan siya. Ayos lang ako, medyo dumudugo lang ang tiyan, sabi ni Tommaso na ikinaway ang kanyang kamay matapos na tuluyang tumigil sa gubo. Tiyak na napunta sa kanyang trachea ang pinaghalong alak at dugo na naging dahilan ng kanyang walang katapusang pag-ubo na pumipigil sa kanyang magsalita. Mag-isa akong pupunta sa ospital. Jerwin bro, pinsan, ipaubaya ko sa inyo ang iba. Dapat kaming sumama sa iyo. Labis na nag-aalala si Tyson sa kalagayan ni Tommaso. Ang hindi pag-amin ng pagkatalo ngayon ay magsasayang ng ating pagsisikap. Umiling si Tommaso, ayaw niyang matalo ng ganito. Sige, mag-iingat ka mag-isa. Napabuntong hininga si Jerwin. Tawagan mo kami pagkatapos makarating sa ospital. Nakuha ko na, Jerwin bro. Tiniis ni Tommaso ang sakit at dahan-dahang lumabas ng kwarto bago mabilis na bumaba. Lil bro Linford, tingnan mo ang tiyan ni Tommaso na dumudugo. Baka i-adjust natin ang paraan ng pag-inom natin sa mas civil. Nagniningning ang mga mata ni Tyson sa matinding puot habang nagsasalita. Kung tutusin, pinsan niya si Tommaso. Syempre magagalit siya kung may magpipilit sa kanya na pumasok sa ospital ng ganoon. Madilim na rin ang mukha ni Jerwin, ni hindi na nag-abala pa ng ngiti. Malamang nagalit din ang lalaki kay Terence. Nagdurugo ang tiyan. Parang butas iyon sa tiyan niya, gastric perforation. Umiling si Terence. Sana hindi siya mamatay. Ano? Gastric perforation. Gulat na tanong ni Tyson. Bakit hindi mo sinabi kanina? Hindi ka nagtanong. Nagkibit balikat si Terence. Papamasahe din sana ako sa kanya, baka matigil pa ang pagdurugo nito. Naalala ni na Jerwin at Tyson ng sandaling iyon. Parang alam ni Terence ang gamot at hindi baguhan. Siya ang nagligtas kay Jerwin mula sa kanyang pagkalason sa pagkain noong nakaraan. Pagkatapos ng lahat,
Si Jerwin ay hindi kailanman tumingin kay Terence bilang kanyang tagapagligtas, palaging iniisip siya bilang isang kaaway. Natural lang na ang kanyang mga iniisip ay hindi magkakaroon ng ganong layer, ngayon lang siya nagsisi pagkatapos magsalita ni Terence. 376. Ikaw. Puno ng galit si Tyson, bakit hindi niya sinabi kung kaya niyang itigil ang pagdurugo? Bakit siya naghintay ng matagal pagkaalis ni Tyson, sinasadya niya lang ito. Ngunit maliwanag na imposibleng sundan si Tomaso ngayon, mabilis siyang tumakbo palabas, at dapat nasa taxi na. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ang pag-asa para sa kanyang ligtas na pagdating sa ospital. Haha, Lil Bro Lynn's right, lahat tayo ay naparami ng uminom at nakalimutan na natin ito. Tinitigan ni Jerwin si Tyson, sinasabi sa kanya na huminahon. Wala nang planong magsalita pa si Tomaso, huminga ng malalim para patatagin ang kanyang emosyon. Aalis ako sa banyo, magpapatuloy tayo mamaya. Tumayo si Terence, pinili ang banyo sa pribadong silid sa halip na pampubliko sa labas sa oras na ito. Ang alak ay likido pa rin, pagkatapos ng lahat oras na para sa kanya upang mapawi ang kanyang sarili pagkatapos ng lahat ng mga bote na iyon. Isang bro, hindi natin ito papabayaan. Mahinang sabi ni Tyson pagkatapos pumasok ng banyo si Terence. Pinadugo ng bastard ang tiyan ni Tomaso, kailangan natin siyang bayaran. Tumango si Jerwin. Isagawa na natin ang ikalawang yugto ng plano, pagkatapos ay sabihin sa waiter na huwag buksan ang pinto kahit anong mangyari sa silid mamaya. Hey, yan ang sinasabi ko, dapat simula pa lang ay ginamit na natin ito. Masayang sabi ni Tyson habang papunta sa waiter para bigyan ng instructions. Si Jerwin naman ay tumawag sa kanyang driver, isang pangungusap lang ang binitiwan. Yung blow-up doll na inihanda namin, iakyat mo dito. Gumagana ba ito? Magiging epektibo ito, tama ba? Nagsisimula ng mag-alala si Tyson habang nagkakaisa ang mga bagay-bagay. Dapat maging epektibo, sabi ni Jerwin. Binigay sa akin ni Coldy bro, total dapat okay lang, sabi niya ito na ang pinaka-advanced na gamot, isang tinatawag na Invincible 80. Dahil doon, nagbuhos si Jerwin ng 3 tasa ng alak bago itinapon ang isang bag ng pulbos sa tasa ni Terence. Sige. Hey, magiging kawili-wili ito. Sinubukan ni Tomaso na ibaba ang kanyang boses, tinitiyak na ang kanyang pagtawa ay hindi mapapansin ni Terence habang ginagamit niya ang banyo. Bakit ba ang bagal umihi ng bastard na yun, hindi naman siya nagtatapon, di ba? Kailangan ko rin umihi, masyado akong nainom. Ngayong binanggit mo ito, kailangan ko ring umihi. Kumunat ang noo ni Jerwin, nagtataka kung bakit ang tagal ni Terence. Matagal nang itinaas ni Terence ang kanyang pantalon, nananatili sa washroom para makinig sa pinag-uusapan ni Jerwin at Tyson habang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Gaya ng inaasahan, hindi pa rin sumusuko ang dalawang bastos na ito. May iba silang pinaplano. Blow up doll. Ano bang problema nitong si Jerwin, napakabulok niya. Itinulak ni Terence ang pinto ng washroom, mukhang wala siyang alam habang ikinakaway niya ang kanyang kamay na humihingi ng tawad kina Jerwin at Tyson. Sorry. Sobrang daming nainom, sobrang daming likido sa loob na kailangan kong ilabas. Sana hindi ko kayo pinaghintay ng matagal. Walang problema. Kailangan din nating pumunta sa banyo. Hindi na napigilan ni Jerwin at Tyson, tumayo sila at mabilis na pumasok sa banyo. Malamig nang umiti si Terence kahit na hindi sila nagmamadaling umihi ay nagawa na ni Terence, nananatili sa banyo at hinihila ito palabas ng ilang sandali hanggang sa kailangan na nilang umalis. Tiningnan niya ang 3 tasa sa mesa, ngumiti, at mabilis na pumili ng isa sa mga baso ng alak sa harap ng upuan ni Jerwin at Tyson. Ibinuhos niya ito sa isang sulok at inilagay ang isa pa sa harap ng sariling upuan. Pagkatapos noon, kinuha ni Terence ang sinabotahe na alak at ibinuhos ang kalahati nito sa mga baso na ngayon ay walang laman, nilagyan muli ng bote ng alak ang mga ito bago bumalik sa kanyang upuan. Maya-maya ay lumabas sina Jerwin at Tyson upang makita si Terence na kinakalkal ang kanyang telepono. Inakala nilang gusto niyang mag-record muli ng video nang magsalita siya.
Inom pa tayo ng kaunti at pumunta sa pagkain. Tumawag si Miss kanina at sinabihan akong bumalik sa lalong madaling panahon. Oh! Nagkatinginan sina Jerwin at Tyson, tuwang-tuwa. Mayroong dalawang sapi ng kagalakan na ito. Nalutas ni Terence ang dalawang bagay na pinagkakaabalahan nila. Isa rito ay kung paano nila dapat ipainom si Terence sa baso ng alak, at ang isa pa ay kung paanong wala silang marinig mula sa banyo. Ngayong sinabi ni Terence na nasa telepono, ang ibig sabihin ay walang narinig si Terence mula sa banyo nang pinag-uusapan nina Jerwin at Tyson ang kanilang mga plano kanina. Nangangahulugan ito na ang kanilang plano ay hindi maaaring nalantad sa lahat. Sige, gagawin natin iyan. Nabuhos ko na ang 3 baso ng alak, kaya mag-final toast na lang tayo, Lil Bro Linford. Nakangiting itinaas ni Tyson ang baso niya. Mauna na ako. Sige. Ang huling baso. Tumanggaw si Terence at itinaas din ang kanyang baso. Si Jerwin ay lubos na nasiyahan din. Ang tatlo ay nagtimpla ng alak at nagsimulang kumain. Ako. Bakit ang init? Medyo lumalabo. Hinawakan ni Terence ang kanyang noo pagkatapos ng 2 kagatang totoo. Hindi niya alam kung ano ang magiging hitsura kapag nagkabisa ang Invincible 8-0, ngunit hindi ito dapat masyadong mabilis. Haha! Tinuwanan niyo ni Jerwin ngayong nahulog na si Terence sa kanilang bitag ay hindi na kailangan pang matakot sa kanya. Maaari silang makipaghiwalay sa kanya kahit anong gusto nila. Gaya ng inaasahan, tumugma ang mga sintomas ni Terence sa sinabi sa kanya ni Coldy. Gumagana ang gamot. Ano? Anong tinatawa-tawa mo? Naguguluhan na tanong ni Terence. Hahaha, Terence. Hindi mo alam ito, pero uminom ka ng aphrodisiac na tinatawag na Invincible 8-0. Nagsisimula na itong magkabisa, mawawalan ka na ng malay. Tumawa si Jerwin. Inilagay ko ito sa baso ng alak kanina. Bakit mo gagawin iyon? Tila medyo galit si Terence habang nakatingin kay Jerwin. Bakit? Haha, sige, sasabihin ko sa'yo kung gusto mong malaman. Sabi ni Jerwin. Ginawa mo kaming bugbugin noong nakaraan, kaya pinaplano ka naming dalhin ka sa ospital sa pamamagitan ng pag-inom. Ngunit lumalabas na mas mahusay ka kaysa sa pag-inom kaysa sa inaakala namin, kahit na ipadala si Tommaso sa ospital. Sa tingin mo wala akong gagawin pagkatapos ng ginawa mo sa pinsan ko? Sumunod naman si Tyson. Terence, ang mga epekto ng gamot na iyon ay lalakas at lalakas, kaya kung hindi mo pagaanan ang iyong sarili, ito ay magiging talagang hindi komportable. Huwag kang mag-alala, bagaman isang bro at naghanda kami para sa iyo ng isang blow-up doll. Hindi ba kami masyadong maalalahanin? Ikaw. Ang mga mata ni Terence ay dilat, puno ng hindi paniniwala. Kayong dalawa. Paano mo nagawa sa akin ito? Jerwin, iniligtas ko ang buhay mo. At ginagawa mo ito sa akin, iniisip kung paano ako sasaktan. Bakit mo gagawin ito? So ano? Kasalanan mo kung hindi ka nagpaliwanag ng maayos, nagpanggap na boyfriend niya kapag gusto ko si Cheryl. Deserving talaga ang pananakit ko sa'yo, hiniling mo. Umungol si Jerwin. Niligtas mo nga ako, pero ano? 397 iiwan ko iyan para sa iyo. Sa sandaling iyon, may kumatok mula sa labas ng kwarto. Binuksan ito ni Tyson upang makita ang driver ni Jerwin na may hawak na isang tinirintes na sutla habang nakatayo siya sa labas, maliwanag na hawak ang pumutok na manika sa loob. Kinuha ni Tyson ang bag at bumalik sa driver. Sige, sabihin mo sa mga waiter na umalis dito, sabihin mo sa kanila na huwag lumapit dito o pumasok kahit anong mangyari sa loob. Oo, Master Sable. Tumango ang driver ni Jerwin bago naglakad palayo para tuparin ang kanyang tungkulin. Hey, Terence. Narito ang iyong blow-up doll, ano sa tingin mo? Hindi masama, tama ba? Sabi ni Tyson habang hinuhubad ang bag. Sige, aaminin ko na malas ako, pero narinig na ba ninyong dalawa ang kwentong iyon tungkol kay Mr. Dodong? Napabuntong hininga si Terence habang nakatingin kina Jerwin at Tyson. Mr. Ano? Anong pinagsasabi mo? Napakurap si Jerwin, hindi naiintindihan kung ano ang ginagawa ni Terence sa oras na ito, nagsasalita tungkol sa ilang kwento ni Mr. Dodong.
So hindi mo pa narinig? Tanong ni Terence kay Jerwin. Terence, malapit nang maging full power ang gamot na iyan, kaya sa palagay ko ay dapat mong simulan ang pag-iisip kung paano mo ito haharapin. Gusto mo itong sumabog na manika, o gusto mo bang kunin ka namin ng mga S**X-worker? Kinagat ni Tyson ang kanyang mga labi, hindi pinansin ang tanong ni Terence. Sa abot ng kanyang nakikita, si Terence ay isang bagay na ngayon na maaaring guluhin at paglaruan ng sinuman. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay italas si Terence sa init at yun ang magtatapos sa kanyang pagtatrabaho kay Cheryl. O baka ikuha ka namin ng babaeng baboy. Dagdag ni Jerwin. Hindi rin niya alam kung saan nanggagaling ang mood sa pagkukwento ni Terence. Hahaha, natawa si Tyson sa nakakatawang biro ni Jerwin. Tumingin si Terence sa dalawa na may habag sa kanyang mga mata bago ikwento sa kanila ang kanyang kwento, mahina ang kanyang tono. Dahil parang hindi nyo alam, sasabihin ko sa inyo ito ang kwento ni Mr. Dodong at ng lobo. Ano bang nangyayari sa'yo? Tumingin si Jerwin kay Terence, naguguluhan. Nagpapanggap ba siyang tulala, o ano? Ang pakikipag-usap tungkol kay Mr. Dodong at ilang lobo noong nagsisimula ng kumilos ang gamot, ano ang nangyari sa kanya? Hindi pinansin ni Terence si Jerwin at nagsimulang magkwento. Noong unang panahon ay may nakatirang isang scholar, si Mr. Dodong. Isang araw, nagpasya si Mr. Dodong na pumunta sa isang lugar na talagang malayo. Sa kanyang pagpunta doon, isang nasugatan na lobo ang dumaan sa kanya. Sinabi niya kay Mr. Dodong na nagmamakaawa sa kanya, "Mister, hinahanap ako ng mga ngaso, binaril niya ako. Please iligtas mo ako, babayaran kita ng lahat ng meron ako." Naunawaan ni Mr. Dodong na ang mga lobo ay likas na hindi mabuti, ngunit nakaramdam ng habag sa partikular na lobo na ito. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya siyang itago ang lobo sa kanyang bag ng libro. Maya-maya ay dumating ang isang mangangaso, hindi niya mahanap ang lobo, at nakita na lamang niya si Mr. Dodong na nakaupo sa tabi ng kalsada. At kaya lumapit siya sa kanya at tinanong kung nakakita ba siya ng lobo. Sinabi ni Mr. Dodong na hindi, siya ay hindi. Hindi sumagi sa isip ng mangangaso na magsisinungaling si Mr. Dodong sa kanya, kaya naghanap siya sa ibang lugar. Naghintay ang lobo hanggang sa makaalis ang mangangaso bago iwan ang bag ng libro, ngunit, sa halip na bayaran si Mr. Dodong tulad ng kanyang ipinangako, sinuntok niya ito at inilabas ang kanyang mga pangil, na nagsasabing, "Nagugutom ako, pakiusap tulungan mo ako. Hayaan mo akong kainin ka." At pagkatapos, kinain ng lobo ang tandang iyon na si Mr. Dodong. Huwag mong sabihing ikaw iyon, Mr. Dodong. Ha 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 ha. Si Jerwin, natural, naiintindihan kung ano ang sinusubukang iparating ni Terence sa kwentong iyon, hindi niya napigil ang matawa. Hindi, bumalik ang mangangaso at pinatay ang lobo. Mahinang sabi ni Terence. Ang moral ng kwentong ito ay kung ano ang nangyayari, dumarating kung hindi pa tumama ang karma, ibig sabihin hindi pa ito ang oras. Anong ibig mong sabihin? Napakurap-kurap si Jerwin, pakiramdam na maaaring iba ang tinutukoy ni Terence, kahit na hindi maintindihan kung ano ang posibleng mangyari. I mean what I said, kung hindi pa tumama ang karma then it means hindi pa oras. Ngumiti si Terence. Oras na para saan? Terence, anong daldal mo? Anong ibig mong sabihin? Naiinis na si Jerwin. Ang gamot ang Invincible 8 na kinain nyo kanina. Magsisimula na itong kumilos, tama? Sabi ni Terence. Invincible 8-0. Kailan tayo kumain yan, di ba ikaw yan? Napakurap si Jerwin. Paumanhin, ngunit ibinuhos ko ang kalahati ng aking alak sa iyong tasa at ang isa pang kalahati sa kanyang tasa. Ngumiti si Terence. Imposible. Imposible talaga. Paano mo nalaman ang pinaplano namin? Nagbago ang ekspresyon ni Jerwin, hindi talaga siya naniniwala sa sinasabi ni Terence, pero may katuturan siya. Ang pangunahing bagay dito ay kung bakit parang uminit ang katawan niya. Oo, maaari mong tingnan ang bote ng alak na iyon. Itinuro ni Terence ang bote ng alak sa mesa. Tingnan mo, ang isang bote ng alak ay sapat na para sa 3 baso, ngunit may natitira pa rin. Ito ay sapat lamang para sa 4 na baso.
Tumingin si Jerwin sa bote ng alak at nagyelo siya ang nagbuhos nito, at natural na alam niya kung magkano ang natitira. Ang bote ng alak ay walang natira, maliwanag na may naubos na laman. Nagsabi ba ng totoo si Terence? Sa pag-iisip na iyon, ang mga ekspresyon ni na Jerwin at Tyson ay naging mas malala nang maramdaman nila ang init sa kanilang mga katawan. Isang bro, may panlunas ba? Nagsisimula ng magpanik si Tyson. Hindi. Umiling si Jerwin bago ibinaling ang galit kay Terence. Nagpalit ka ba talaga ng salamin? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sabi ni Terence bago tumayo. Iiwan ko sa inyo ang sumabog na manika, magsaya. Pupunta ako ngayon, ngunit tandaan na huwag makipag-away tungkol dito, magiging katangahan kung saktan ninyo ang isa't isa para sa ilang manika. Nang hindi na hinintay sina Jerwin at Tyson, lumabas si Terence ng kwarto at gumamit ng bakal na wire para tuluyang i-lock ang pinto, inaalala ang itinuro ni Jerwin sa kanyang driver. Walang waiter malapit sa kwarto, at maging ang driver ni Jerwin mismo ay nasa dulo ng hallway. Mr. Linford, bakit ka lumabas? Nasaan si Master Ann at ang iba pa? Hindi nakita ng driver ni Jerwin si Terence na ginulo ang pinto, ngunit nagulat siya na si Terence ay naglalakad palabas. Naku, talagang kawili-wiling laro ang nilalaro nila doon, sabi nila walang dapat mang-istorbo sa kanila. Sabi ni Terence. Sige. Tumango ang driver, hindi alam ang karne ng baka sa pagitan ni na Jerwin at Terence, sa pag-aakalang pinaalis nila si Terence para sabihin ito sa kanya. Mr. Linford, aalis ka na. Tutulungan ko si Ann bro sa ilang bagay. Ngumiti si Terence. Aalis muna ako. Gusto mo ihatid kita? Magalang na alok ng driver ni Jerwin. Sige. Tara na. Nag-iisip pa si Terence na sumakay ng taxi, ngunit ngayong may nag-aalok na magmaneho sa kanya, nakatipid siya sa pamasahe sa taxi na iyon. 378. Sina Jerwin at Tyson, at ang mga telepono ni Glenn ay naswipe ni Terence kanina, sila ay kasalukuyang ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo, hindi makontak ang sinuman kahit na gusto nila. Hindi alam ni Terence kung magiging mabisa ang kakaibang gamot nilang iyon, ngunit kahit na hindi ang mga bastard ay dapat matakot sa buong sitwasyon. Magalang na pinaalis ng driver ni Jerwin si Terence, tinitiyak na ligtas siyang nakapasok sa villa bago umalis. Sheld bro, bumalik ka na. Hehe, ngayon lang na-miss ka ni Cheryl. Masayang lumipat si Yasi para batiin ang pagbabalik ni Terence. Yasi, anong sinasabi mo? Hinding-hindi ko siya mami-miss. Kumunat ang noo ni Cheryl. Hinihiling ko lang na tumawag ka sa telepono at tingnan kung nabugbog siya. So gusto mo ba akong bugbugin? Nakangiting tanong ni Terence. Ako. Gustong sabihin ni Cheryl, syempre ginawa niya iyon ang iniisip niya nang sabihin niyang oo kay Terence. Ang hapunan ni Jerwin, pagkatapos ng lahat, umaasang makakabalik siya kay Terence sa pamamagitan ni Jerwin. Kasalanan niya ang pagsilip kay Yasi at sa mga wish notes nito. Ngunit ngayong nalampasan na niya ito, hindi na talaga umaasa si Cheryl na si Terence ang magiging tanga. Mas gugustuhin niyang makita kung paano ginulo ni Terence si Jerwin. Ano ang mahalaga kung ano ang gusto ko kung nakauwi ka na at malinaw na ligtas? Mahinang sabi ni Cheryl. Haha. Matagal nang nasanay si Terence sa pagiging hindi tapat ni Miss sa kanyang mga salita, iniwan niya iyon ng may ngiti. Narito ang isang video para sa inyo. Maliligo ako, hugasan ng baho ng alak na dinala sa akin ng mga taong iyon. Isa pang video. Maganda. Akala ko wala nang isa sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwang kinuha ni Yasi ang telepono ni Terence at sinimulan ang pinakabagong video sa file. Maaaring tila hindi interesado si Cheryl, ngunit isinandal ang kanyang ulo nang nilalaro pa rin ito ni Yasi. Bumalik si Terence sa kanyang silid para maligo habang pinanood ni na Cheryl at Yasi ang video sa sofa. Nakita nila si Terence na nakikipaglaban sa beer kasama ang 4 pang tao, na ikinagulat ni Yasi. Wow, Cheryl, ang galing ni Sheld bro. Tingnan mo ang dami niyang iniinom. Ano ang masarap sa pag-inom? Napaawang ang labi ni Cheryl. Hindi kami iiwan ni Mama kung hindi nakikipag-inuman si tatay sa mga kliyente niya tuwing gabi. Tara,
Cheryl, iba. Hehe, sa tingin ko, ang cool ni Shield bro, sa paraan ng pag-inom niya. Hindi sumang-ayon si Yasi. Yasi, napaka-malabog mo. Saway ni Cheryl. No, sinasabi ko lang. Ha, tinuturo ko lang, okay. Sabi ni Yasi habang nayuyugyog ang namumula niyang pisngi. Hindi ito pinapakita ni Cheryl sa kanyang mukha, ngunit si Terence ay nagugulo kay Jerwin, Tyson, at Glenn ng ganoon ang dahilan kung bakit gusto niyang ngumiti. Nakakatuwa lalo na kapag si Tommaso ay nagluwa ng dugo, tila ito ay mula sa isang komedya, nakakagulat na nakakatawa sa halip na nakakatakot. Cheryl, natatandaan ko na may isang lalaking nagdere ng dugo ng ganoon sa Duran Boho lighting the spring incense, tama ba? Sabi ni Yasi pagkatapos mag-isip. Oo, sa tingin ko. Advisor iyon, di ba? Advisor din ng Glenn na ito, at nagalit si Terence sa kanya kaya nahimete siya. Kailangang aminin ni Cheryl medyo masakit ang mga salita ni Terence, kahit na limitado lamang ito sa mga nasasangkot. Ang sinumang tagapanood sa labas, gayunpaman, ay makikitang ito ay lubos na nakakaliw at kasiya siya. Medyo natahimik sina Cheryl at Yasi nang lumabas ang eksenang blow-up doll itong Jerwin at Tyson ay sobra. Ngunit nakakagulat na komportable si Cheryl pagkatapos ng paalis na linya ni Terence na sinasabing iiwan niya ang manika para gamitin nila. Parang hindi naman ganoon kalaki si Terence, hindi interesado sa mga manika at lahat. Cheryl, ano ang hitsura ng isang blow-up doll? Hindi pa ako nakakita ng isa, siguro dapat nating tingnan ang ating sarili balang araw. Nagtatakang mungkahi ni Yasi. Siyempre hindi, anong sinasabi mo? Walang imik na sabi ni Cheryl habang pinandilatan si Yasi. Paano tayo pupunta sa mga tindahang pang-adulto sa una, hindi ka ba nahihiya? Oo, kung gayon, iuwi natin si Shield bro para pag-aralan natin. Sabi ni Yasi pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi naman, paano kung gamitin niya yon kapag hindi tayo naghahanap? Nakakadiri yan. Walang paraan na papayag si Cheryl dyan. At nangangahulugan iyon na walang pasabog na manika para kay Yasi. Wala siyang magagawa tungkol dito. Umuwi si Jacob na nakaramdam ng kaba, ngunit ang ikinagulat niya ay ang kalmado sa bahay. Nasaan na ang bagyong naghihintay sa kanya? Siya ay handa na para sa isang bulyo at lecture pagkatapos ng pagbabalik pagkatapos ng lahat. Bumalik ka na, Jacob. Parehong nakaupo sa sofa sina Mr. at Mrs. Kang may mga strikto silang mga mukha, ngunit wala man lang galit na ikinagulat ni Jacob. Tatay, nanay, nakauwi na ako, tumango si Jacob. Nagpunta sa bookstore, naligaw sa mga libro doon, sorry I'm late. Bookstore. Anong mga libro ang binili mo? Tanong ni Mr. Kang matapos makita ang bag sa kamay ni Jacob. Ilang mga libro tungkol sa pamamahala ng negosyo. Walang plano si Jacob na itago ito ang mga bagay na dapat malaman ng kanyang mga magulang sa kalaunan, maaari pa ring sabihin sa kanila ng maaga kung sakaling hindi nila ito matanggap sa hinaharap. Pamamahala ng negosyo. Hindi mapigilan ni Mr. Kang sumimangot dahil doon. Bakit ka bumibili ng mga libro tungkol sa negosyo sa halip na mga libro sa paaralan? Hindi ka ba masyadong naglalayon? Na-inspire ka ba ngayon sa pista ng kaarawan at naisip mo na maaari kang magsimula ng isang karera sa pamamagitan ng pagnenegosyo? Hindi ka pa nakakapasok sa unibersidad, bakit ka tumitingin sa pamamahala ng negosyo kahit na natutunan mo ang lahat ng iyon, sa tingin mo ay makakakuha ka ng trabaho sa isang kumpanya? Kahit na isang maliit na kumpanya ay nais mong makakuha ng posisyon sa kolehiyo at isang miyembro ng kumpanya, at gusto mo pa rin kumuha ng posisyon sa kolehiyo. Graduates at hindi ka pa nagko-college. Si Mr. Kang ay nagmamayari ng isang maliit na restaurant. Ito ay hindi masyadong maganda o masyadong masama, ngunit mula doon ay naunawaan niya kung gaano kahirap maghanap buhay. Kinailangan niyang ibigay kay Jacob ang lecture na ito pagkatapos niyang marinig na nagsalita siya tungkol sa pag-aaral ng business management. Tama,
Jacob, ang mga bagay sa pagitan mo at ng babaeng iyon, hindi namin tinatanggap ni tatay ngunit hindi rin namin ito tinatanggihan, kaya hindi mo kailangang magmadali sa pag-iisip na magsimula ng isang karera upang patunayan ang iyong sarili. Medyo nag-aalalang sabi ni Mrs. Kang. Dad. Mom. I have a company that wants me, but I'm not good enough. Walang magawang paliwanag ni Jacob matapos makita ang hindi pagkakaunawaan sa mga mukha ng kanyang mga magulang. Isang kumpanya na gusto ka, ngunit hindi ka sapat para sa. Napakurap si Mr. Kang. Jacob, anong ibig mong sabihin? Bakit gusto ka ng isang kumpanya kung wala kang alam? Oo, ang boss ko ay nagsisimula ng isang kumpanya ng gamot at hiniling niya sa akin na tulungan siya. Ngunit wala akong alam, kaya kailangan kong magsimulang mag-aral. Sabi ni Jacob, ngumiti ng mapait sabay wave ng kamay. Boss! Sino ang amo mo, yung batang kasama mo ngayon? Tumigil si Mr. Kang. Gusto niyang magsimula ng isang kumpanya. 399. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Mr. Kang ay maaaring maging malupit, ngunit ang tono ay nakakagulat na hindi. May panahon na si Mr. Kang mismo ay nasa edad ni Jacob, nakatingin sa malayong abot tanaw at nakikita ang maunlad na mga araw ng kanyang pangalawang tiyuhin. Dahil sa ayaw niyang tanggapin iyon, nagpasya siyang lalaban at magsilang din ng negosyo. Ngunit ang mga taon ng mahirap na pamumuhay ay matagal nang napurol ang kanyang talim ang kanyang apoy upang gumawa ng isang matagumpay na negosyo ay nabawasan na lamang sa maingat na pamamahala sa kanyang maliit na restaurant, na ginawa siyang isang mabuting tao na kailangang pasayahin ang lahat mula sa lahat ng panig na nanganganib na menes ang isang tao sa isang maling hakbang lamang. Hindi niya gustong maranasan ng kanyang anak ang pagbabagong iyon mula sa pag-asa tungo sa pagkabigo, at kaya kailangan niyang linawin ang mga bagay. Ang pagkakaroon ng mga kaisipang ito ay mabuti at lahat, ngunit ang aktwal na pagpapatupad ng mga ito ay nangangailangan ng pagiging praktikal. Ito ay talagang isang mahirap na bagay na gawin. Uminom siya ng isang subo ng tsaa bago nagpatuloy. Sa tingin ko, dapat kang tumutok sa iyong pag-aaral, isantabi muna ang mga bagay sa negosyo. Hindi pa huli ang lahat para kunin muli ang mga ito kapag hiniling ka ng isang malaking kumpanya. Hindi ko bibilhin ang mga libro ng pamamahala kung ito ay isang maliit na kumpanya. Mapait na ngumiti si Jacob. Malaki ang pamumuhunan ni boss. Nagpaplano siyang magsimula ng isang kumpanya ng gamot kasama si Miracle Dr. Martin na naglalagay ng paunang $100,000 para sa maagang yugto. Path. Iniluwa mismo ni Mr. Kang ang tubig ng tsaa sa kanyang bibig. Gak. Ano? Martin. $100,000. Oo, Dad, bakit mo naisip na sobrang stressed ako? Nagpapadala ako ng isang baguhan na tulad ko para tumulong sa pamamahala ng isang kumpanyang ganoon kalaki, syempre kailangan kong mag-aral at maghanda. Nakita ni Jacob na ang reaksyon ng kanyang ama ay medyo nakakatuwa, ngunit ito ay nasiyahan din sa kanya. Di ba sabi ng papa niya hindi masyado ang anak niya? Hindi mahalaga kung sumunod siya sa isang na bagay. Oh my God, 100 million. Magkano yan? Dilat din ang mga mata ni Mrs. Duran. Ang restaurant na iyon ng iyong ama ay hindi hihigit sa ilang milyon kasama ang bahay. Tinitigan ni Mr. Duran ang kanyang asawa. Maaaring malaki ang 100,000,000 para sa iyo, ngunit hindi ito gaanong sa mata ng aking pangalawang tiyuhin. Ang negosyo ng kanilang pamilya ay hindi bababa sa nagkakahalaga ng 1 bilyon sa puntong ito. Ngunit, 100,000,000 sa paunang yugto. Siguradong malaking kumpanya iyon. Jacob, huwag kang nguya sa isang bagay na hindi mo kayang lunukan. Kung talagang hindi mo ito magagawa, paano kung magugulo mo ang lahat ng iyon? Ano ang mawawala sa iyo ng pera? Yung pangalawang tiyuhin mo. Bakit hindi mo maalala kung anong ugali niya sa Jacob natin ngayon? Ano yon? Paalala ni Mrs. Duran. Jacob, suportado ka ng nanay mo dahil malaki ang tiwala sa iyo ng amo mo, kailangan mong bayaran siya ng buo. Gawin mong tagumpay ang negosyo, at ipakita sa iyong pangalawang lolo kung ano ka. Oo. Alam ko. Hinawakan ni Jacob ang isang kamao. Sinabi din yan sa akin ni boss.
Walang gaanong masasabi si Mr. Kang sa puntong ito ang maaari lamang niyang ibigay sa kanyang anak na suporta sa isip at sa kanyang mga pagpapala ngayon. Jacob, dahil napagpasyahan mo na ito, kailangan mong makita ito hanggang sa huli. Huwag mo kaming bigan. Oo. Babalik ako sa kwarto ko, sa lahat ng nangyari sa akin ngayon kailangan ko ng oras para matuno ang impact. Pakiramdam ko ay wala na akong malay. Medyo nahihiyang sabi ni Jacob. Tumango si Mr. Kang, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Siyempre malaking balita ito para sa bata, isang lalaking nakaranas ng mga alon ng buhay tulad ng kanyang sarili ay nagulat sa balita, halos malaglag ang tasa ng tsaa dahil sa pagkabigla. Puno ng pananabik ang mukha ni Mrs. Duran pagkaalis ni Jacob. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo ang tungkol sa anak natin. Tingnan mo, makakabalik na tayo ngayon. Tignan natin kung ang pangalawang tiyuhin mo ay mababa ang tingin sa amin noon. Si Miracle Dr. Martin, mas mahusay siyang Miracle Doctor kaysa sa Peking Miracle Doctor. Hindi pa nga nagsisimula, bakit lahat ng yan ay pinag-uusapan mo? Isa pa, pwede mo siyang suportahan at palakasin ang loob pero huwag mo siyang purihin. Madaling masway ang mga bata sa mga ganyang bagay, kaya kung ipupush mo siya ng puno ng ego, magugulo talaga siya. Mataimtim na sabi ni Mr. Kang. Huwag mo nang pag-usapan ito sa hinaharap ang tungkulin natin ay manood ng tahimik. Sige, ikaw ang boss. Tumango si Mrs. Kang, natural na nauunawaan ang punto. Matanda kang, bakit hindi mo sinabi ang bagay na iyan sa babaeng Jarlene? Kailangan mong pag-usapan iyan ng iyong anak, tanungin mo man lang siya kung ano ang nangyayari. Hindi namin tinatanggap o tinatanggihan ang relasyon na iyon, kaya bakit mag-abala ng labis? Umiling si Mr. Kang. Isipin mo, bet ko ang kalahati ng momentum at pagmamaneho ni Jacob ay dahil sa babaeng iyon. Bakit natin papisokan ang bagay na iyon? Kung talagang nagtagumpay si Jacob, si Jarlene ang bayani, at sa puntong iyon hindi natin maaaring hayaang makipaghiwalay si Jacob sa kanya kahit na gusto niya. Sa kabilang banda, kung siya ay isang bigat sa Jacob sa lahat ng gastos upang maghiwalay, pagkatapos ay kami ay maghiwalay. Nakakaintindi ka, gaya ng dati tama ka, tama ka. Tumango si Mrs. Kang. Tahimik na tayo. Gabi na nang gumawa si Harry ng isang kamangha-manghang pagtuklas nagsimula siyang magkaroon ng mga problema sa pagtatae at pagsusuka na nakakasindak sa mga kang na inakala na nalason siya. Tatay, sinabi ko sa iyo na walang magandang ginawa si Jacob, pinadalhan niya tayo ng lason. Namumula ang mga mata ni Cedric habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nagdurusa, puno ng pagnanasa na patayin si Jacob sa sandaling iyon. Nakasimangot si Miracle Doctor Kang habang nakatingin kay Harry sa kama, nalilito. Talaga bang itinapon ni Jacob ang lahat ng mga pagsasaalang-alang sa labas ng bintana at lumakad na lamang na may dalang lason na nakatago bilang isang Regalong gamot? Harry, ano ang nararamdaman mo? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Tanong ni Miracle Doctor Kang, hindi nag-aalala. Hindi niya mahal ang nakababatang apo na ito gaya ng nakatatanda, pero apo pa rin niya ito. Natural lang na makaramdam ng sakit ang doktor habang nagdurusa si Harry. Lolo. Pinusil ni Harry ang isang ngiti sa kanyang maputlang mukha. Pakiramdam ko. Hindi na akin ang katawan ko. Parang lumulutang. Kung mamamatay ako ngayon, ituturing ba akong bayani ng Kang House? Hindi ka maaaring mamatay, isa ka ng bayani ng pamilya. Napabulala si Miracle Doctor Kang, napakilos. Maging epektibo man o hindi ang gamot na ito, gagantimpalaan pa rin kita ng 5% bahagi ng negosyo ng pamilya. Salamat lolo, pero baka hindi ko na ito kailanganin, ibigay mo sa tatay ko. Hindi na konektado ang mga pangungusap ni Harry. Huwag mo akong takutin, Harry. Anong silbi ng shares kung patay ka na? Si Cedric ay walang iba kundi natakot sa mga salita, sinunggaban niya si Harry sa susunod na segundo. Harry, pumunta tayo sa ospital. Hindi ka namin hahayaang magpatuloy ng ganito. Napapikit na lamang si Harry sa gulat ni Cedric. Hindi. Hindi ko kaya. Kung pupunta ako sa ospital malalaman ng mga tao. Hindi ko ipaalam sa kanila ang tungkol sa...
Kung paano namin kinuha ang tableta ni Jacob pabalik sa basurahan. Pagtatawanan nila kami. Hindi ako makakapunta sa ospital. Kahit mamatay ako. Hindi namin. Hindi mapahiya ng ganoon ang pamilya Kang. Talagang hindi komportable si Harry, ngunit naunawaan niya na hindi siya nasa anumang seryosong problema. Pakiramdam niya ay lumulutang ang kanyang katawan, ngunit ang lumulutang ay talagang ibang uri, isang kaaya-aya, na para bang ang maruruming bagay sa loob niya ay pinaalis sa kanyang katawan. Ito ay isang nakakapreskong uri ng lumulutang. 400. Ngunit hindi niya ibinunyag ang kaunting impormasyong iyon, sa halip ay nagmumukha siyang kaawa-awa upang matanggap ang habag at benepisyo ng Miracle Doctor. Parehong uri ng lalaki sina Cedric at Harry, ang maliit, walang kahihiyang uri ng manloloko. Tinukoy sila nito, lalo na't niregaluhan ng ama ang kanyang ama ng peking ginseng habang niregaluhan naman ng kanyang anak ang peking recipe ng gamot. At kaya, naunawaan ni Cedric kung ano ang sinusubukang gawin ni Harry. Napagtanto niya ang katotohanan na si Harry ay magaling at na siya ay gumagawa ng isang aksyon. Hindi ipinakita ni Cedric ang realisasyon sa kanyang mukha, ngunit sa kanyang puso ay isang malaking papuri sa kung gaano kahanga-hanga ang kanyang anak. Nahijitin ng alagad ang guro, ang kanyang anak ay mas isang sorrow kaysa sa kanya. Good boy, napakabuting bata mo. Nagsimulang maiyak si Miracle Doctor Kang sa mga salita ni Harry, gumalaw ang dati niyang puso. Polong, dahil hindi natin ito madala sa ospital, tingnan ang pulso ni Harry at tingnan kung ano ang kondisyon. Sige po, Lolo. Tiningnan ni Polong ang pagganap ni Harry na may malamig na mga mata, lubos na alam kung anong uri ng tao si Harry. Siya ay kanyang pinsan, pagkatapos ng lahat, at alam niya na ang batang ito ay isang modelong duwag mula pagkabata. Hinding-hindi niya akalain ang pagpunta sa ospital sa ilalim ng kanyang buhay kung hindi niya talaga kaya, at kaya nagpa siya si Polong na ito ay malamang na isang gawa. Ngunit hindi ito isang bagay na masasabi niya hindi ito magiging angkop sa sandaling ito. Gayunpaman, nakita ni Polong ang kanyang sarili na medyo nagseselos kay Harry. Siya ang henyo ng bahay, ang kahalili ng kanyang lolo. At sa wala sa oras ay dumating ang swerte ni Harry, binibigyan siya ng kakaibang tableta na nagpahalaga sa kanya ng pamilya. Kakainin sana ni Polong ang tableta kung alam niya kung paano ito mangyayari. Bagaman, malinaw na hindi kailanman papayag si Miracle Doctor Kang na gamitin ni Polong ang kanyang sariling katawan para subukan ang tableta. Pagkatapos ng lahat, siya ang pag-asa sa hinaharap para sa mga Kang. Hinding-hindi siya papayagan ng doktor na gumawa ng ganoon kahit na alam niyang hindi siya papatayin ng tableta. Ang pag-iisip ay bahagyang nagpakalma sa puso ni Polong habang siya ay lumakad at hinawakan ang pulso ni Harry, tinitingnan ang pulso. Kahit mahina ang pulso, walang anumang seryoso. Si Polong ay isang taong may mataas na atensyon sa detalye. Kinuha niya ang dilaw at itim na mamantika na substance na tumatakip sa mga pores ni Harry. Ano ito? Lumalabas sa katawan mo. Si Harry ay nakatuon sa kanyang pagtatae at pagsusuka na hindi man lang niya napansin ang layer ng stick substance sa kanyang katawan. Wow! Ano ito? Paghuhugas ng utak at pagputol ng buto. Talaga kayang pill of life extension at toxin cleansing iyon. Tinitigan ni Polong ang umiiral na sangkap sa katawan ni Harry, nagulat. Oo, dapat nga. Nabasa ko na dati ang tungkol sa panimulang paghuhugas ng utak at pagputol ng buto sa ilang sinaunang medikal na libro. Ganito ang epekto. Paghuhugas ng utak at pagputol ng buto na dating isinalin bilang paghuhugas ng buto. Ang pill of life extension at toxin cleansing, totoo ba ito? Nagulat din si Miracle Doctor Kang, nagsisisi na hindi siya nakainito sa sandaling iyon. Napakabata pa ni Harry, wala siyang lason na dapat linisin. Siya ang matandang nangangailangan ng life extension at toxin cleansing. Ngunit ang iba pang kahati ay maliwanag na hindi na maubos, kailangan itong ipadala sa Departamento ng Pananaliksik para sa pagsusuri at mga eksperimento. Dapat lang. Tumango si Harry. Ngunit hindi masyadong halata kung gagamitin kay Harry dahil bata pa siya at kakaunti ang mga lason sa loob ng kanyang katawan. Ang isa pang dahilan ay dapat ay ang katotohanan na kalahati lang ng tableta ang kanyang ininom. Sige, Polong,
dalhin mo ang kalahating bahagi ng Pill of Life Extension at Toxin Cleansing sa research facility ng aming kumpanya at may mga pagsubok at pagsusuri na isinasagawa dito. Kung magagawa nating maunawaan ang recipe ng gamot na ito, tataas lang ang tatak ng Miracle Dr. Kang. Medyo nasasabik na sabi ni Harry habang binigay niya kay Polong ang mga tagubilin. Oo, Lolo. Tumanggaw si Polong, ngunit ngumiti ng mapait sa loob para pag-aralan lang ang sample. Hindi ganoon kadali iyon. Kung ito ay mga regular na sangkap lamang na magiging iba, ngunit kung sila ay makakahanap ng ilang isahan, mystical herb na kasama sa komposisyon, walang pag-asa na may siguro ang mga pagsusuri at pagsusuri. Sa isang high-end, espesyal na paggamot na silid sa ospital sa Oakwood City ay isang mahina, matandang lalaki sa isang kama sa ospital. Sa labas ng kanyang silid ay may isang lalaking parisukat ang mukha na nakikipag-usap sa doktor sa mahinang boses. Gaano katagal ang tatay ko kung hindi nagbago ang kanyang bato? Wala pang isang buwan. Umiling ang doktor. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Ano ang mga pagkakataon kung ang mga bato ay nagbago? Ang lalaking ito ay ang nakatatandang kapatid ni Fatty Boy, si Chad Lay. Hindi isyo ang pera dito. Mr. Lay, patawarin mo ako sa pagiging prangka, ngunit si Elder Lay ay kasalukuyang nasa napakasamang pisikal na kondisyon. Ginagawa ang pagbabago ng bato ngayon. Natatakot ako na hindi siya makaalis sa mesa ng operasyon. Matapat na sabi ng doktor. Sa kayamanan ng iyong bahay, ang paghahanap ng katugmang bato ay hindi isang problema, maging ito sa pamamagitan ng legal na paraan o sa pamamagitan ng pagkuha sa kanila mula sa black market. Ngunit ang isyu dito ay hindi ito tungkol sa pera. Doktor, wala na ba talagang ibang paraan? Tanong ni Chad matapos ang ilang pag-aalangan. Baka kaya natin siyang gisingin. Hindi naman talaga plano ang hayaan siyang mawalan ng malay. Wala talagang pakialam si Chad kung nabuhay o namatay ang kanyang ama. Ang problema ay hindi nagsulat ng testamento o anumang bagay ang kanyang ama bago ang koma. Kung papasa ang kanyang ama ng ganoon ay kailangan niyang hatiin ang mana sa kanyang nakababatang kapatid, isang bagay na hindi niya gustong gawin. Mas maraming dugo at pawis ang ipinuhunan niya sa kumpanya kaysa sa kanyang kapatid na si Chad Lay. Si Chad ang namamahala sa departamento ng pagbebenta ng real estate at kalakalan. Natural, ang dalawang industriya ay mga negosyong may mataas na kita sa ibang tao, ngunit ang pinangasiwaan ni Chad ay pagmamanupaktura. Kung ikukumpara sa real estate at trade sales, ang pagmamanupaktura ay isang malakihang industriyang elektroniko. Ang paggawa ng mga electronics na iyon, ito ang core ng kumpanya. Kahit na ang mga benta ng real estate at kalakalan ay ahit para sa Celestino, hindi ito makakasama sa isang buto ng kumpanya. Ngunit natakot si Chad na susubukan ng kanyang kapatid na ipaglaban siya para sa negosyong pagmamanupaktura. Hindi ito isang bagay na gustong makita ni Chad. Kailangan niyang gisingin ang kanyang ama at ipasulat sa kanya ang testamento. Ang kanyang ama ay hindi katandaan, at tiyak na hindi niya gugustuhing makita na ang elektronikong industriya na pinalaki niya ay magkawatak-watak mula sa pakikipaglaban sa loob ng pamilya. Ang pinakamainam na paraan ay ang iwanan ang dalawang negosyo ng real estate at trade sales kay Celestino, at bigyan din siya ng bahagi ng share para sa electronic na industriya, maliban kung walang karapatang patakbuhin ang negosyo, o karapatang ibenta lang ito. Kahit na ibenta niya ito, kailangan itong ibenta sa Chad sa presyo ng merkado. Iyon ang mga plano ni Chad. Medyo makatwirang mga termino ang mga ito, at naniniwala siyang papayag ang kanyang ama sa mungkahing iyon para sa kapakanan ng kaunlaran ng industriya ng elektroniko. Kung mamatay na lang ang kanyang ama nang hindi sumusulat ng testamento, walang garantiya si Chad na hindi basta-basta darating ang kanyang kapatid at ipaglalaban siya para sa karapatan. Gisingin mo siya, posible iyon, ngunit malamang na hindi ito kakayanin ng kanyang katawan pagkatapos magising, paliwanag ng doktor. Alam niya ang ibig sabihin ni Chad. Ako. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Sumimangot si Chad, hindi sigurado kung may sapat na oras sa window ng kamalayan na iyon para isulat niya ang testamento. Habang iniisip niya ay biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Fatty Lay, Chad, na nagmamadali at nagliyab. Magandang balita. Magandang balita. May iligtas natin si tatay. Celestino,
Anong sinisigawan mo? Tumahol si Chad, hindi nasisiyahan matapos tumalon sa takot. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.